Yes, part 4 na nga tayo guys ng ating Boracay tour. Ipapakita ko na nga sa inyo kung saan kami nagstay at maganda nga ba talaga dito sa Fairways and Blue Water located in Station 1 Boracay. Sa totoo lang, ang dami ko talagang pinagpilian na hotel pero in the end, dito ako nagpabook. At bakit? Ang pinakamalaking factor is because of their private beach at syempre ang pinagmamalaki nila na foam party. Alam nyo ba na ang total area nito ay 80 hectares of land? At bukod sa pagkakameron nila ng private white sand beach, sila lang din naman ang merong golf course dito sa buong Boracay at 18-hole championship pa yan ha. Meron silang 6 swimming pools throughout the resort and around 20 beverage and restaurants inside. Meron din silang fitness gym, spa, jacuzzi at massage area. At pagpasok nga namin dito, napansin na namin na meron din silang mga iba't ibang activities katulad ng horseback riding. May outdoor playground sila for kids and virtual golf. So mula dun sa tricycle terminal na sinakyan natin kanina, 30 minutes at nakarating na kami dito sa loob ng hotel. At dito na nga kami binaba sa main lobby. And this was around mga 7:30 in the morning. Pero tingnan nyo, ang dami ng tao, no? Napansin ko din, sagana sila sa mga security guards at saka mga staff. Kasi kahit saan kayo magpunta, meron kayong pwedeng pagtanungan. Dahil sa sobrang laki nga nito, maliligaw kayo pati dun sa paghahanap ng check-in counter kasi sa basement pa pala yun. At yan nga, yung nakita nyo kanina, yun yung pinaka-lobby. Nandun yung mga nag-check out. Tapos pagpasok nyo pa doon sa medyo loob, makikita nyo yung fitness area. Meron silang playpen for kids, may restaurant. At higit sa lahat, may pa-welcome drink pa sila. Aha, Suziaw. At natural, itatanong nyo sa akin, magkano po kayo nagpabook dyan? At yan, nabuti na lang pinicturean ko for your reference. Ang bino ko is 2 connecting room kasi dalawang family kami para mas accessible. 19,500 per room tapos kasama na yung breakfast doon and good for 4 person na yun. O, diba? Not bad. And we will stay here for 3 days and 2 nights. Okay, so dahil napakaaga pa nga namin nag-check-in, mga 7:30 in the morning, eh hindi pa nga daw ready ang aming room. Dahil ang standard check-in time nila is 1 o'clock in the afternoon. So yan, dahil hindi pa kami nagbe-breakfast, pupunta muna kami sa Station 2 sa D-Mall para makapag-umagahan naman. Dahil nga sa kalakihan ng resort na to, meron silang private shuttle hanggang dun sa main gate. Pero meron din silang shuttle hanggang D-Mall na yan. O, diba? Kaya lang 3 timings lang, 9 o'clock in the morning, 3 p.m. at 9 p.m. So hindi na namin maantay yung 9 a.m. dahil tum na kami. Kaya ayan, nag-shuttle na lang kami at nag-tricycle dito mismo sa entrance. Aliw na aliw pa rin ako dito sa tricycle sa Boracay. Naku, fresh na fresh ang hangin, ang aliwalas, ang ganda. Pero mula dun sa hotel hanggang sa D-Mall, 100 pesos. So yan, nag-uutakan pa kami kung sino magbabayad. Tingnan nyo, ang ganda ng road dito sa Boracay, no? Sobrang linis. Tapos ang tahimik, tapos ang babait ng mga driver. Ay, naku, nagugustuhan ko na talaga dito sa Boracay. Hoy, te, wala ka pang 1 oras dyan. Kung maka-emote naman to. At yan nga, after 7 minutes, nandito na kami sa mismong sentro ng Station 2 sa D-Mall. At syempre, meron dyang photoshoot area na merong I Love Boracay. At meron din dyan si Kuya, ang galing mag-picture. Naku, puntahan nyo yan. So yan nga, sa mga hindi pa nakakapunta sa D-Mall, Station 2 Boracay, ganito po ang itsura niya. Alas 8 ng umaga pa nga lang ito, kaya naman tahimik pa ang mundo. Wala pang masyadong tao. This is not the normal mall na enclosed, tapos air condition. Hindi. Isang malaking mall siya na outdoor, open air, tapos mga pathways na nagko-connect sa iba't ibang stalls na may nag-offer na souvenir shops, ang daming restaurant, tapos kung ano-ano pang swimsuits at water toys. Ang dami ding mga unique na pagkain dito na talagang matetempt kayo sa bawat hakbang ninyo. Katulad na lang nitong napaka-cute mga ice cream ng Hello Mango. Kaso hindi pa nga pala kami nagbe-breakfast. Kaya yan, balik tayo sa paghanap natin ng breakfast, okay? So yan, lakad pa rin. Kaya kayo kung gusto nyo pala na walang masyadong crowd pag pumunta kayo dito sa Boracay, itry nyo rin na magbarko, tapos darating kayo ng maaga, tapos punta kayo, diretso na kayo dito, o, diba? Solve nyo talaga yung D-Mall. Tapos kung tipong nagkayaan kayo ng biglaan na lang, huwag kayong mamoblema kasi dito marami kayong mabibilhan ng mga OOTD nyo. At tingnan nyo, ito pang isa dito. Pa. So yan, nandito na kami sa banda ng mga pinakasikat na island chicken inasal dito sa Boracay. Kita nyo tong stall na to. Nung bumalik kami dyan, nung kinagabihan, ako yung buong area na yan, punong-puno, as in wala kayong makakainan sa daming tao dito. Pero ang maganda, kahit 8 o'clock pa lang ng umaga, ay open na din sila. Kaya marami talaga kayong options for dining dito sa Boracay D-Mall Station 2. Yan, so madami-dami na kaming nalalampasan ng mga restaurant. Wala pa rin kaming mapili. Hindi namin alam kung anong gusto namin. Or feeling ko lahat kami nag-i-enjoy na
maglakad-lakad lang dito. Alam niyo yun kasi first time namin. Ang saya lang naman talaga na makarating sa isang lugar, sa ibang lugar. Lalo na kapag yung super sikat na lugar sa Pilipinas pero hindi mo pa nararating. Bakit nga ba hindi pa natin to napupuntahan, diba? Kaya alam niyo, nasa bucket list ko talaga yung sana malibot ko rin yung Pilipinas. Kasi sayang yung ganda talaga ng bansa natin. No? Kung sana maayos lang yung government natin, tingin ko talaga mas gaganda pa tayo sa ibang bansa. Asya, balik tayo sa vlog. Sorry, nag-emote ng lola niyo. At ito na nga, Diyos ko, makikita na namin ang pinagmamalaking beach ng Boracay. Charara! Welcome to the island of Boracay. First impression, ako, kamukhang-kamukha niya nga yung mga napapanood ko dito sa TikTok, yung mga pictures sa Facebook. Pero guys, iba ang espiritu dito. Alam mo yung may ultimate relaxation ang mararamdaman mo pag nakita mo pa lang yung baybayin ng Boracay. Yung kulay puting-puting buhangin niya. Yung mga foreigners na nandoon, yung mga nagtitinda, lahat ng yun na factors na yun, pag pinagsama-sama nyo, grabe. Hindi talaga ako makapaniwala. Aba, nasa Boracay na pala ako. Tara, sabay-sabay nating pakinggan ang hampas ng alon dito sa Boracay. No, sarap pakinggan, no. Punta nga pala kami dito, June, so medyo makulimlim pa ang 8 o'clock in the morning. Tapos naabutan din namin yung mga lumot na natural part naman ng ecosystem. At dahil sobrang namangha talaga kami dito sa baybayin ng Boracay Beach, minabuti na namin na dito na rin kumain sa harapan para naman yun ang view namin habang kumakain ng umagahan. At dito nga yung napili namin, ang Balikay. Kasi ang dami nilang menu, talaga namang fusion at saka kakaiba yung mga menu na ino-offer nila. Pero yun, pag akyat namin, parang sabi namin, parang gusto namin dun sa baba. So, pagbaba namin naman, iba palang restaurant yun. Pero parang may nagsabi sa amin na parehas lang daw ang owner. So, yun, bumaba na lang din kami para kitang-kita namin yung mga bata habang naglalaro ng buhangin. So, yan nga, ang aming first meal dito sa napakagandang paradise ng Boracay. Welcome guys to Saboria Restaurant. Tingnan nyo naman ang aesthetic. Grabe. Parang hindi pa kayo kumakain, busog na kayo. So, ayan ang in-order ng anak ko, Western breakfast. Syempre, unang-una kape, hindi mawawala yan. Ang pansit ni mother, tapos ang spam ni Ryan, may corned beef din, at ang in-order syempre ng aking esposo, ang binakol, kasi yan daw ay specialty ng restaurant. At ito namang French toast, tapos yan corned beef, silog, na umorder pa ulit sila ng panibagong rice. Dahil guys, ang sarap ng corned beef nila. At ito na nga yung binakol, parang may coconut soup daw pala yan. At syempre pag nagta-travel kayo, tikman niyo yung mga kakaibang dish, kasi yan yung part yan ng pagta-travel, na matuklasan nyo yung mga culture ng mga lugar na pupuntahan nyo. Overall, panalo ang Saboria. Ang sarap ng breakfast namin. Parang ang bill namin nasa mga 5K. After our heavy breakfast, ayan, naglakad-lakad na naman kami hanggang sa makita namin tong napakasikat na Coco Mama na dito nyo lang makikita sa Boracay. So, yan, excited na kami. Tatry namin. Pero ayaw nilang umorder ng marami kasi daw busog pa sila. Kaya isang shell lang in-order namin. So, paano nga ba umorder sa Coco Mama? Step 1, pipili daw kayo ng size. Either 4 or 6 scoops. 4 scoops lang in-order namin kasi nga mga busugan pa kami. Then, secondly, pipili naman kayo may mangga ba o wala. Syempre, may mangga para mas masarap. And step 3, pipili kayo anong flavor ng ice cream nyo. Sa amin, pinagmix na lang namin yung pandan tsaka yung original coconut. Tapos may drizzle ng pinipig sa ibabaw. Wow! Excited na kami! Let's try this, guys! Sige nga, tingnan nga natin kung ba't nagwa-viral tong Coco Mama. Guys, ang sarap. Okay, una ko tinikman. Sarap yung coconut. Grabe, ang lasa ng ice cream nila. Grabe, kung sino man po ang nakaimbento ng Coco Mama, ay, saludo po kami sa inyo. Ang sarap! Sarap, 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 sarap. Grabe yung pagka-smooth ng ice cream. Tapos combination ng buko, may mangga na napaka-sweet. Tapos may sticky rice na yung texture malalasahan nyo talaga. Tapos may pinipig na crunchy. Wow! Kaya ko siguro umubos ng 3 niyan sa isang upuan. So yan, mga 10:30 na to o mag-11 in the morning na at parang inaantok na yung aming mga kids. Kaya naman nagdesisyon na kami na bumalik na kami sa hotel para naman makapag-check-in na at makapagpahinga. So yun, katulad ng pagpunta nyo doon, magta-tricycle din kayo hanggang doon sa gate. Another 100 pesos yan. So you have to take into consideration yung extra expenses nyo kung dito kayo mag-check-in kasi nga kailangan mag-tricycle pa kayo kung pupunta kayo ng D-Mall. Or pwede namang i-grab nyo na lang yung free shuttle nila. Pagoda na ang mga kiddos namin. Ako, ang dami kasing activities agad pagbaba ng Boracay. So pagbaba namin ng tricycle, sakay ulit kami ng shuttle ng Fairways, tapos diretso na ulit yan sa main lobby kung saan iniwan din namin yung mga gamit namin kanina.
Yeah! Wow! Ang laki ng beds. Sila, ang Intas family. Ilang po sila po dito. Apat lang sila. Bali, ito po yung short briefing lang po ako sa mga complementary sa mga setup po natin po. Okay. Ito po yung complementary natin, sir ma'am. At saka once din naman po nire-refill ang shipping po yan. At saka for free naman po. Bali, padagdagan ko lang na another 2 packs set up. Bali, 4 po kayo dito sa room po. At saka ito naman po ma'am, sir, yung minibar po natin, sir ma'am. Libre din yan? Hindi po ito, libre po. Bali, libre po tayo po dito po. At saka ito po yung mga price abot sa minibar po natin. Abot sa ikat lang kapag may-concert po tayo. At saka abot naman sa makeup room po natin po. Hang lang po natin ng makeup room sa deposit pack naman natin po, ma'am sir. Input lang po tayo ng 4 to 6 digit po, then press this one po. At saka ilock muna natin sir, then press this one po. At saka abot naman sa laundry bag po, sa laundry po. Pilakan lang po natin yung 4 po, then nandiyan na po yung price po. Then ilagay lang po natin yung mga clothes po natin dito sa laundry bag po. At saka dahil lang po natin 0 para pick up ito ng laundry. Ay na housekeeping po. At saka abot naman po dito po sa loob po. Yung dalaw po na towel po natin, sir. Dito po sa bed po. Pero abot sa mga face towel, hand towel, and iron and bathrobe for free po. For free naman po, sir, ma'am. Wala naman po charge po naman. Do you have any question po, sir? Ay, so yung sa plancha deck, itatawag na lang namin. Yes po, for free naman po yan po. Wala naman po charge po. Bali, po hand towel. Yes po. Punong po tayo, sir, para bathrobe. Sige. Oy, ang ganda pa ng view nyo. Oh, ha? Ang ganda ng room, no? So, isang room pa lang yung available. Tapos, yung connecting room daw is mga 3 o'clock available yon. So, while waiting for the other room, nag-freshen up na kami, naligo na, nagpahinga yung mga kids para naman paggising namin maya-maya. I-explore naman namin yung private white beach nitong hotel. Tapos yan, maya-maya pa na ako. Nagutom sila kaya umorder na sila ng in-room dining at ang sarap ng pizza nila in fairness. Yun. Finally. Ay, may veranda kayo ni. So yan, medyo natagalan yung pag-handover sa amin ng second room. Mga 3 o'clock na yata to o 4 p.m. Pero grabe, pagkita namin ng actual room, ang ganda. Wala kaming masabi. Tamang-tama talaga to for family. Magkakasama pa rin kayo pero meron pa rin kayong privacy. Guys, sa pahaba tong part 4 ha. Saka ko na lang mamarites sa inyo sa susunod na part yung private beach nila at yung seafood buffet dinner namin. So see you sa part 4 everyone. Thank you for watching.